ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakita mo yon? Hindi yon totoong tao. AI yan. At may isang bagay na nakalimutan ng gumawa. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track. Thai tuk-tuk. Sa video na kunyari nasa Pilipinas, hindi man lang sila nag-google kung ano ang hitsura ng tricycle. Kung i-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tapos i-zoom mo ang logo sa uniforme. Gibberish. Walang ibig sabihin. Ganyan kababa ang effort. Ito na ang fake news natin ngayon mga matanong. Hindi na sophisticated. Tamad na. Pero kinakagat pa rin natin. At hindi lang tayo, pati senador. Uy, balik na naman tayo sa magtanong. Ako, si Kuya Mark. Ngayon, ang pinakatamad na kasinungalingan at kung gaano tayo kabilis maniwala. Simula na. Una, July 10. May nagpost ng magkatabing litrato. Si Attorney Jose Sison ng Ipaglaban Mo at si Sheila Sison, ang lead counsel ni Sarah. Caption, like father, like daughter. I'm a liar. I'm a liar. Eng page, 448,000 followers. Ang resulta, 314,000 reactions, 13,000 shares. Para malaman kung totoo, hindi mo kailangan ng investigador. Kailangan mo lang magbasa. Kasi noong February 2024, si Attorney Sison mismo ang naglista ng mga anak niya sa sarili niyang column. Joyce, Jopet, Joel, Jay, Jolly, JB, isang babae, 5 lalaki, walang Sheila. 2 taon nang nakalantad yan. 314,000 tayong nag-react. Walang nag-google. 10 segundo lang sana, patay na ang kasinungalingan. Nakakahiya kasi. Sino ba talaga si Sheila Sison? Partner sa isang malaking law firm, UP Los Baños, Law sa San Sebastian, Class Valedictorian. Pinamumunuan ang 16 na abogado ng depensa. Intindihin mo, may babaeng nag-valedictorian, pinaghirapan lahat. Tapos binura nyo para gawin siyang anak lang ni kuya. Hindi yan papure. Insulto. Panggalawa. Balik tayo sa AI video. Sino bang nag-share? Isang senador ng Republika. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata, nakakaintindi sa mga pangyayari. Mabuti pa ang mga bata, sabi niya. Kuya, hindi yan bata. Hindi yan tao. Rendered yan. Generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam. Na-flag na bilang false information. Alam na niya. Ano ang ginawa? Nagdoble pa. Sabi niya, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated. I am not after the messenger. I am after the message. Manobo generated. Ano yon? At wag daw nating i-shoot ang messenger. Pero senador, gawa-gawa ang dala ng messenger mo. Enemies, stop molesting me, you mongoloid. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan. Naming kunan ng payag ang senador pero ayon sa kanyang staff, Tapos ayaw magpa-interview. Siyempre naman. I am sorry. Akala mo tapos na? Dumepensa pa ang vice-presidente. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support. So, okay lang daw ang peke. Basta hindi kinikita. Ganon? Hindi pala ang problema ang kasinungalingan. Ang kita pala. Galing sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda. Pero bakit tayo naniniwala? Kasi hindi tayo naniniwala sa totoo. Naniniwala tayo sa masarap. Pagtugma sa panig mo, share agad. Walang basa. Eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na Narinig mo yun? Darating ang araw na hindi mo na talaga malalaman. Kaya ngayon pa lang, 10 segundo. Huminto ka ng 10 segundo bago mag-share. Kasi bawat share mo sa peke, kita yun ng gumawa. Ikaw ang libreng empleyado nila. Anong fake news ang na-share mo na? Aminin mo sa comments. Walang husga. Na biktima na tayong lahat. Facts, hindi feelings. Yun lang muna. Mag-isip-isip tayo at kitakit sa susunod na tanong.